Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan ko. May pag-asa pa tayo sa Supreme Court mga kababayan ko. O paano ngayon yan? Magkikita-kita na lang tayo sa February 6, 2026. Alamin. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlog. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. O tapos na yung SONA ni Pangulong Marcos. Hihimayin natin yan po kasi hapon na nangyari. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung nangyaring desisyon ng Korte Suprema po, yung nakaraang Biyernes po mga kababayan ko. Yung mga iba nagsasabi dyan na mas magaling pa sa Supreme Court, ay sorry na lang kayo. Sorry na lang po kayo. Dapat siguro igalang nyo na lang desisyon. O, tinan mo si si Dilima. Ang sabi niya kasi, one-sided ang Supreme Court daw. Nagsorry siya. It wasn't daw one-sided. Malalaman natin kung bakit sinabi niya. Ito mga kababayan ko. Wawa naman. In a unanimous decision today, July 25, 2025, Okay. the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, Okay. noting that it is barred by the one-year rule Ayan. under Article 11, Ayan. Section 3, Oh. Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Ano raw? It violates the rights. So yung due process talaga hindi po nasunod. Sinabi ko na po yan yung noong pa mga kababayan ko kasi kailangan siguro kasi ang ginawa yung yung Secretary General ng Kongreso, hindi ko malaman kung abogado ba yun o ano. Kasi ang inuna, instead ng inuna mga kababayan ko yung impeachment 1, 2, 3, ang inuna po yung number 4. Initsipwera pa yung 1, 2, 3 na impeachment na final. Napaka-simple lang naman to eh. Kung mag-a-apply ka ng lisensya, kailangan dumaan ka sa window 1, window 2, window 3, and window 4. Ang ginawa po ng Kongresong bulok ng ng Secretary General, dumiretso sa window number 4. Hindi siya pumunta sa window 1, 2, and 3. Simple as that, hindi po ako abogado. Matutuloy ba ang impeachment? Malalaman natin mamaya yan. In a unanimous decision today, Inulit ko lang. July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. In a unanimous decision today, July 25, 2025. Ito na yung mangyayari mga kababayan ko. Tingnan natin kung may tinanong kasi itong si spokesperson na napakaganda. Sandali lang mga kababayan, may nagtanong ng isang mainstream media, ABS-CBN mga kababayan ko. Ang tinanong niya kung matutuloy pa ba ang impeachment trial sa Senado. Actually mga kababayan ko, pwede naman po ituloy po yan ng Senado. Kaya lang po, magkakaroon ng constitutional crisis kasi hindi nila sinunod ang decision ng Supreme Court. Parang arbiter nga yan po nag-i-interpret sila ng batas mga babayan. So, hindi nila i-respeto yung decision ng Supreme Court. Pero may mga ibang senador tayo na ang sinabi, ultimo si Senador Lacson, sigurado si Marcoleta, si Jinggoy, at iba pang mga senador. Sino ba? Si JB, siyempre sila Go, sila Cayetano, at marami pa, alam ko marami pa may kulang-kulang 12 ata yun, o mga 13 Ang ayaw lang, siyempre, si Ontiveros, kasi may plano siyang tumakbo Ito yung sagot ng spokesperson ng Supreme Court na napakaganda.
Sa madaling sabi, wala pong magaganap na impeachment trial ngayon. Hindi pwedeng mag-hold ng impeachment trial ang Senado. Well, the court said that the House complaint versus the VP is unconstitutional and null and void, and therefore the Senate did not acquire jurisdiction to convene Ayan. as Wala na. impeachment court. Hanggang until February 6, 2026. Ayun, sabi ko, yung title ko, see you February 6, 2026. O di mag-file ulit kayo. Sige, file ng file hanggang sa 2027. Kasi pag 2027 ng mga babayan ko, medyo mag-aalangan na yung mga tinamaan ng magaling na yan na, kasi eleksyon na mga kababayan ko Hindi pwede. The February 6, 2026, that's the due date. I mean, that's the date until when another complaint can be filed. Yan, tama, okay lang yun. Okay, and wala na pong pwedeng magawa ang House of Representatives, as you said, immediately executory. It's immediately executory, but they always have the option to file a motion for reconsideration. Thank you, Attorney. May nag-file na kasi mga kababayan ko. Sunod natin yung iba. Sunod natin na sandali. Ito mga kababayan ko, sabi ni Senator Chingo Estrada, we must adhere the decision of the Supreme Court, mga kababayan ko, para sa ampak kong magta-trial. Unless siguro kung pagbobotohan yan, magpapasa ng resolution, at sigurado ko ang magpapasa ng resolution dyan, yung mga siyempre pabor kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, sinabi ko sa inyo na talagang numbers game po yan Ang titikas ang ulo. Yung ibang mga politiko, ang mga sunga-sunga Ang politika, ang impeachment. Hindi yan. Hindi court decision or whatever. Political yan. Motivation, ang motibo nila, yung mga kongreso, yung lower house, mapatalsik si BP Sara para di umunoy, baka totoo nga itong si Romualdez gusto maging pangulo at si Ontiveros, mga babayan ko. Senador na nagsabi at marami pa nga iba, yung itong isang video, yung sumunod sa bidyong to, yung sunundan, ultimo nga sila Lacson Ang hindi lang, ang kontra, mga babayan ko, medyo abogado ba si Erwin Tulfo? Si Senador Erwin Tulfo? Nakalusot, no? Tito Soto naman, mas gusto pa niyang makinig sa lower house kaysa sa mga kasama niya sa Senado. Of course, especially si Hontiveros, hindi siya pabor sa ginawa ng Supreme Court, mga babayan ko. Naintindihan natin po siya. Si Kiko naman, ginagalang daw niya, pero may sa kabilang banda, parang kina-question pa niya ang Supreme Court. Magbotohan na lang kayo sa sa July 29 or July 30 para once and for all kung itutuloy ba yung impeachment na yan. Pero ang mangyayari dyan, bastusan na yan, mga kababayan ko. Sorry na lang dyan sa mga abogadong mga law professor dyan, Ayan mas mataas pa ba kayo sa Supreme Court? Sumagot kayo, kami mga ordinaryong tao lang. Pero kung talagang ipagbobotohan pa yan ng Senado na pwede ituloy, yan ang magagawa natin. Igagalang din natin yan kung pwede ituloy pa yan. Kaya lang, mangyayari dito, bastusan na. Kasi naman siguro naman ang college graduate naman yung Secretary General ng Kongreso, ng lower house. Bakit hindi kasi inuna yung 1, 2, 3 ng article of impeachment? Ang inuna yung pang-apat. At may sinabi pa ang Supreme Court na dapat siguro binasa muna, ilang pages ba yun? 70 pages? Mga kababayan ko, ang 70 pages is makapal po yan. Ang ginawa kasi, kunyari itong tissue paper na to, ito yung article of impeachment. Maski 20 pages lang, ang ginawa kasi ng iba, tinignan lang yung cover, pumirma na kagad.
Tama ba yun, mga kababayan ko? Kaya, sige, ano na lang, iasa na lang natin sa Senado kung itutuloy pa nila ang trial or tuluyan ng i-dismiss yan. Kasi nagdesisyon na ang Supreme Court, di ba? Inabot ang 6 na buwan yan bago mag-decide. May pag-asa talaga tayo. Ang ponente niyan si Leonen, dilawan yun. 15 sila, 13 unanimous po ang boto. Si Kagiwa nag-inhibit. Yung isa naman po nasa bakasyon, yung ano pangalan nun? Justice Singh. Baliwan na, basta unanimous kung tutuusin, 13-2 ang score. Unanimous nga po. Sorry na lang po kay mga babayan ko, yung mga anti-Duterte dyan. See you on February 6, 2026. Mag-file kayo kahit 5 impeachment o 10 impeachment. Idaan nyo lang sa due process. Yun lang. Tingnan natin sa botohan yan kung magkakaroon ng trial sa 2026. Yun lang po mga babayan ko. At mga babayan ko, advance ko na to malapit na po kami. Siguro titingnan ko lang po kung makaka-premiere pa ako sa Webes po or Biyernes. Ito na yung critical na ano namin kami mamamaalam na dito sa aking sinilangan, mga kababayan ko. Nakakalungkot, kaya lang ganun talaga Paki-subscribe lang, paki-like, and paki-share na lang po Salamat po sa mga magagandang nanonood sa aking video at minsan magulo aking video. Salamat po, ingat. Bye.